Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 26, talata 1 hanggang 8. Ang tabernakulo ng Diyos. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na ihinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kirubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-isang gilid nito ay lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. Tig-50 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 26, verse 9 to 16. Pagkabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tig-50 silo ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang mga 2 piraso upang maging isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay iladlad at sa likuran upang maging takip. Ang tig-kalahating metrong sobra sa mga tabi ay silang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balatang tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igawa mo ng mga patatayong haligi sa gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Amen po. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-26 na kabanata ng Exodo, versikulo 17 hanggang 23. Bawat bastidor ay lalagyan ng tigalawang mitsa. Sa gawing timog, 20 bastidor ang gagawin. Ikakabit sa 40 patungang pilak. 2 patungan sa bawat bastidor. 20 bastidor din ang gagawin para sa gawing hilaga. At 40 patungan, 2 rin sa bawat bastidor. Sa likod naman, sa gawing kanluran, ay 6 na bastidor ang ilalagay at 2 para sa mga sulo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 26, versikulo 24 hanggang 30. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas. Kaya 8 lahat ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila at 5 sa likod sa gawing kanluran. Ang mga pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 26, verse 31 to 37. Gagawa ka ng isang lambong na bughaw at kulay ube at pula at linong pinili na may kerubing mainamang pagkayari. At iyong isasampay sa 4 na haliging akasya na balot ng ginto na pati ng kanilang mga pag-ipit ay ginto rin.
na nakapatong sa ibabaw ng 4 na tungtungang pilak. At iyong ibibitin ang lambong sa ilalim ng mga pangalawit at iyong ipapasok doon sa loob ng lambong ang kaba ng patutuo. At paghiwalayin sa inyong lambong ang dakong banal at ang kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaba ng patutuo sa kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang dulang sa labas ng lambong at ang kandelero ay sa tapat ng dulang sa tiliran ng tarbinikulong dakong timugan. At ang dulang ay ilalagay mo sa dakong hulagahan. At igagawa mo ng isang tabing ang pintuan ng tolda na kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili na yari ng borda. At igagawa mo ang tabing ng 5 haliging akasya at babulutin mo ng ginto na ang sima ng mga yaon ay ginto rin at ipagbubulbol mo ng 5 tungtungan. This is the word of God. Amen.